Naikuyom niya ang kamao. Watch your words, Liana. Wala kang alam sa relasyon ni boss kay Miss Camia. Hindi nagbibiro ang tono ni Orion. Alam niyang handa itong saktan ng babae para lamang maprotektahan siya. Right. Pero kilala ko si Drake. He likes sexy, gorgeous women. Not this. There's a disdain in Liana's eyes. You'd better go. May inahan pang usal ni Camia. What? Anang babae. Ang sabi ko umalis ka na. Wala rito ang taong hinahanap mo? Naparunok siya. Hindi siya sanay sa ganito. Magagalit ba sa kanya si Drake dahil pinaalis niya ang babae? Ngunit ano ba ang magagawa niya? Hindi siya komportable dito. Inirapan siya nito at tinungo na ang main door. Sexy ito at lumakad na papalabas. Napunan niyang nakatingin sa kanya mga trabahador at nakalarawan sa mga ito ang awa sa kanya. Huwag mong intindihan ang sinasabi ng bruhang yon. Boss Drake cares about you. Sabi ni Orion na halatang naaasar pa rin. Ngumiti siya ng simple sa lalaki. Ikaw na munang bahala sa mga trabahador. Babalik lang ako sa gym para ayusin ang ilang bagay doon. Tumango lamang ito. Inayos niya ang forma ng ilang gym equipment habang nilalaro ni Liana ang imahinasyon niya. Sa tono ng pananalita ng babae, sigurado siya, isa ito sa mga babaeng Drake. Nakita pa ba ito at saka ang lalaki ngayon? Alam niya na sa kasunduan ng siya may karapatan bilang asawa ni Drake. Kaya naman wala siyang nasasabi kung ano man ang relasyon ng dalawa. Tinapos din naman niya ang gawain dahil hindi siya mapalagay. Napansin niya pang nawala ang ingay mula sa mga trabahador. Nang bumalik siya ng sala, nabigla siya nang walang malay si Orion habang nakandusay sa sahig. May hawak itong baso at nagkalat din mula doon ng inumin. Nanlalaki ang mata niya. Shit, what happened? How are you, Camia? Napapiksi siya mula sa tinig sa kanyang likuran. Ikaw ba ang nagsabi kay Drake Crawford na tikisin ako? Nakita niya si Victor na nanlilisik ang mga mata. Sinara nito ang sliding door na konektado sa pool. Bukas ang gate ng kanilang bahay at hindi niya nakikita pa ang mga trabahador na halatang pinalis ang lalaki. Napalingon siyang muli kay Orion. Sigurado nang may ginawa ito sa kanyang bodyguard. Di na siya nagdalawang isip na tinakbo ang malapad na hagdan na naroon sa kanyang gilid paakyat. Run, Camia! Kasunod no'y narinig niya mga halakak nito na parabang naroon siya sa impyerno at kasama niya si Satanas. Ramdam ni Camia ang malaking hakbang ni Victor na nakasunod sa kanya sa hagdan. Tila hinihilang kanyang paa hanggang sa maisara niya ang pintuan ng kanyang silid. Nilak na iyon kahit pa nga alam niya na wala na rin yung silbi. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Sigurado na may ginawa ito kay Orion kaya naman ito nakandusay sa sahig. Binuksan niya ang sliding door na nasa may terasa. Ngunit hindi maganda ang ideya na doon sa lumabas. Pero na lamang kung nais niyang mamatay. May kataasan ikalawang palapag ng bahay ni Drake dahil mataas ang ceiling ng ground floor nito. Malaking hampas mula sa pintuan ang nagpapiksi sa kanya. Camia, sabihan mo nga ang asawa mo na pagigantihan ng restaurant ko. This is all your fault, you little whore? No. Ilang saglit pa'y dumagundong ang makapal na kahoy ng pintuan ng kanyang silid. Camila! Sigaw ni Victor mula sa labas. Nahimigan niyang sobrang galit sa tinig nito. Pilit itong sinira ang kanyang pinto. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis na sa lugar na yon. Where did I put my phone? Natagpuan niya iyon sa isa sa mga drawer. Tinawagan niyang numero ni Drake, ngunit hindi niya ito makontak. Kahit isang ring, wala rin siyang marinig. Nagsimulang maglandas ang luha ni Camila, lalo pa nang lumuwag na ang pintuan. Isang malakas na sipa ang ginawa mula sa labas na dahilan para bumuka ito. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Nagtungo si Camia sa ibabaw ng kanyang kama at saka gumapang patungo sa dulo para yakapin ang sarili. Dumitaw sa kanyang paningin si Victor na nanlilisik ang mga mata. Mukhang wala kang natutunan, Camia. Hindi ba't nasabi na sa'yo ni William na imposibleng makalaban ka sa amin? Anito sa madilim na anyo. Lumayo ka sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo, sigaw niya. Lumapit ito sa kanya. Hinila nito ang kanyang paahan palapit kaya naman binalot ng tili ang tirahan ni Drake. Ganoon na lamang ang kanyang gulat na makita si Orion sa likuran nito. Nanlalaki ang kanyang mata.
Isang malakas na hampas ng bakal ang tinanggap ng ulo ni Victor mula kay Orion. Nawala ng mali ang lalaki sa kanyang ibabaw. Doon kumawala ng hagulhol si Kamya. Tinulak niya ang katawan nito at saka bumalik sa dulong bahagi ng kanyang kama. Kamya? Narinig niya ang tinig ni Drake na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Ilang saglit lang lumitaw ang bulto nito sa kanyang paningin. Natagpuan ng mga mata nito si Victor na duguan sa isang parte ng ulo na nakadapa sa kama. Naroon naman siya sa headboard at yakap ang sarili habang basa ng luha ang pisngi. Buoba ng kama si Camila at tumapit kay Drake. Niyakap siya ng lalaki. "You are safe now, Kamya," aniya sa kanyang sarili. Gayunman hindi niya napigil ang sarili sa mga paghagulhol. "Damn it! What happened here?" O sisa pa ni Drake habang magaan itong yakap ang kanyang katawan. Nagpunta kanina dito si Liana, kaya inihatid ko siya sa labas ng gate. Napansin ko ang kahinahinalang kotse na nakaparada sa labas. Kahit na wala ng sasakyan Liana, kaya naghinala na ako. Panimula ni Orion. Nagpunta rito si Liana? Lumarawan ng disgusto sa mukha ni Drake. Para maiwasan ang problema, pinaalis ko ang mga trabahador na inupahan namin na tutulong sana para magpasok na ilang gamit na hinihintay ni Miss Kamya. Tinawagan ko rin ang appliance store at kinansela ang pag-deliver ngayong araw. Inaasahan kong posibleng may pumuslit dahil may mga tao rito na hindi naman kilala. I felt like something was off. Hindi ko naman nakalain na nakapasok na pala ang gagong ito. Siguro sumunod siya kay Liana. Nilagyan niya ng gamot ang juice na inihanda ni Miss Kamya. Nagpanggap ako na iniinom ang juice para lang punahin ang mga susunod na magaganap. Napunta sa gym sa likuran. Kinuhang baka ng isa sa mga weights. Nang narinig kong may binuksan ng siraulong tong pintuan, nagmadali ako para lang mailigtas si Miss Kamya. Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Nagkamali pa rin ako ng kalkula. Hindi dapat ito naganap. Madilim ang anyo ni Drake habang nasa suot nitong polo ng luha kay Miss Kamya. Hindi pa rin nawawala ang panginginig ng kanyang katawan. Dalhin mo sa taas ang isang yan. You know what to do? Utos ni Drake kay Orion. "What are you going to do?" tanong ni Kamya. Hanggat maaari ayaw niyang makita pa si Victor. He messed with me. "Kamya, wala akong planong basta lang pakawalan ang ginawa niya. Come." Giniya siya ni Drake sa kwarto nito. Pinaupo siya sa malapad na kama habang patuloy pa rin sa panginginig ang kanyang katawan. Sisiguraduhin kong magtatanda ang siraulong yon at magkakamali siya ng taong sinubukan. "I am scared for you, Drake. Paano kung mapahama ka? May plano ba itong gawin kay Victor?" Nagdidilim pa rin ang anyo nito. "Paano kung ikaw naman ang mapahama, Kamya? Ginawa ko lahat para turuan siya ng leksyon sa paraan na walang masasaktan. Mukhang di sapat ang ginawa ko. Sisiguraduhin kong makukulong ang isang yon. Pero bago ko siya isuplong sa ginawa niyang panloloob sa bahay ko, kailangan niyang maunawaan ang ginawa niya sa iyo ay isang malaking pagkakamali. Boss, nasa taas na ang gunggong?" Anunsyo ni Orion mula sa pintuan. "Light a cigarette," utos ng kanyang asawa. Halatang desidido to sa mga plano nito para kay Victor, kaya naman natahimik si Kamya. Umalis sandali si Drake, at nang magbalik may dala na itong isang baso ng tubig na nagpakalma sa kanya. "Come," ani Drake. Kahit natatakot, sumunod siya kay Drake paakyat sa ikatlong palapag ng bahay. Binuksan ang isa sa mga guest room. Natagpuan niya ron si Orion na naninigarilyo. Nakaupo sa sila si Victor habang walang pang itaas. Bahagya itong nagmulat ng mata, kahit na nga sa palagay niya ay nahihilo niya na sa mula sa hampas ni Orion. Naglandas ang paningin nito ng sapatos si Drake paakyat hanggang sa masilay ng madilim na anyo ng kanyang asawa. Bigla itong napapiksi at sinubukang umatras, ngunit napagtanto rin ito na nakatali ang mga kamay nito sa likuran. "Drake Crawford," asik ni Victor. "That's right. You're not supposed to be here. Nabalitaan ko sa mga sunod na araw pambalik mo. Well, I might just be your nightmare then. Pakawalan mo ko. Ano ba ang plano mong gawin sa akin? Isusuplong kita sa pulisya?" Ngumisi si Drake. "Funny. Meron kaming surveillance camera sa ilang parte ng bahay na to at sigurado kung ikaw nasa alanganin. Ikaw ang nagpunta nang walang imbitasyon dito sa bahay ko. Niligan mo ng pampatulog ang inumin at sinira mo ang kwarto ni Kamya. You took revenge on my wife while it was your fault in the first place.
Lumarawan ng takot sa mukha ni Victor. Pakawalan mo ko. Wala ako sa tamang katinoan. It was Kamya. Tumingin pa ito sa kanya. Siya ang may kasalanan. Binibilog niya ang ulo mo para makapaghiganti sa akin. Isang malakas sa suntok ang tinanggap nito kay Drake. Nagigigil si Drake at di pa nga rin nakakabawi ang dibdib niya sa sobrang galit. Iniubos talaga ng grupo ni William ang pasensya na. Kanina, eksaktong bumaba siya ng kanyang sasakyan, narinig niyang sigaw mula kay Kamya. Binalot siya ng takot habang naririnig niya ang kadesperaduhan sa tili nito. Patuloy mong sinisisi ang asawa ko sa katarantaduhang ginawa mo. Isang malakas sa suntok muli ang tinanggap nito mula sa kanya. She is a slut. We played with her. Halatang hinahangad itong lalo pang galitin si Drake sa pagsasabi that you acted all high and mighty while we had already taken advantage of your wife. Aren't you ashamed? Sinuntok muli ito ni Drake. Orion, boss, the cigarette. Inabot ng lalaki sa kanya ang stick ng sigarilyo kung saan namumula pa ang dulo. Nakita niyang takot na lumarawan sa mukha ni Victor. Anong plano mong gawin? Anito. Binabalot siya ng dilim ng oras na yun at wala siyang maisip na matino. It's not me. You should be aware that playing with me is never a small plan at all. Nilingon niya si Kamya. Inabot ang sigarilyo dito. Nalaki ang mata nito at di alam ang gagawin. Kailangan mong lumaban, Kamya. I'm giving him to you. Do what he did to you. Huwag ka mag-alala dahil hindi ka na niya sasaktan pa. Tila demonyong sabi niya. Nanginig si Kamya. Tinanggap iyon habang kita niyang galit sa mata nito para kay Victor. Subukan mo, Kamya. Subukan mo. Nagbabanta ang tinig ni Victor at di niya yung nagustuhan. Kailangan labanan ni Kamya ang takot dito. You know, it's either me or Kamya. You'd still get what you deserve. Just tell me if you can do it. Aniya kay Kamya. Hindi yan to pipilitin. Pero mas mapapanatag ang loob niya kung lalaban to at ipapakita kay Victor ang tapang. Nakalapit na si Kamya kay Victor. Nakakayom ang kamao ng asawang nililipat ang namumulang apoy na duro ng sigarilyo sa dunggot ng dibdib ni Victor. Sa parte kung saan ito pinaglaruan din ng kanyang asawa. Nangilid ang luha ni Kamya, ngunit nagngangalit ang ngipin. Pinigilan ng takot. Ganito rin ba ang naganap kay Kamya nung pinarurusahan nito ang kanyang asawa? Nais niyang manuntok sa isiping yon. Nabitawan ni Kamya ang sigarilyo habang umiiyak. Tila naman nawala na malay si Victor na patigil sa pagkawag at pilit na sigaw. Shh! It's okay. Ani Drake. Kay Kamya habang pinaloob nito sa kanyang bisig. Awang-awa siya sa ligay nito. Orion, call the police. Sigurado ka ba? Baka mapahamak si Kamya. No. I will explain if they ask me why we resorted to such measures. Sisiguraduhin kong makukulong ang isang yan sa ginawa niya ngayong araw. Magbibigay din yon ng mensahe sa iba pang kaibigan nito na nagkamali ang mga ito ng taong napiling pagtripan. Ikaw ang bahala. Naghibit balikat si Orion at saka dinukot ang cellphone sa bulsa. Pinangko niya si Kamya at saka binaba sa ikalawang palapag para ibalik sa kanyang silid. The incident had clearly drained her mind, body, and soul. Sinubukan niyang pakalmahin to. Everything is alright, babe. Anong nararamdaman mo? I don't know. What might have happened if Orion had not come to my aid at the right moment? Galit na galit si Victor sa akin at natatakot ang isipin ko anong maaari niyang gawin. She was right. Kanina pa nga niya naiisip kaya't nais niyang sunugin kanina ang katawan ni Victor. Nothing happened. That's what matters. May napuntang miyembro ng kinauukulan sa tirahan ni Drake kasama ilan sa security ng village kung saan sila nakatira. In-explain ni Orion ang mga naganap, lalo na't ito ang talagang nakasaksi sa mga nangyari. Naroon lang si Kamya sa couch na may bahid ng pintura habang nakabalot ng kumot sa kanyang katawan. Di siya makatingin kay Victor na hawak na ngayon ang miyembro ng seguridad. Gayon may ramdam niyang matalim nitong tingin sa kanya. Bakit ba siya nito sinisisi? Ang hindi ko maintindihan kung bakit nakapasok sa village ang isang yan. Hindi ba't mahigpit dito? Question ni Orion. Natatakot itong ilan sa mga bagong dating. Kahit papano hindi siya nag-iisa. Matapang nga niya ng bodyguard ni Drake. Hindi pa nga na to nakitang ngumiti kahit sa loob ng ilang araw na lang pagsasama. Pasensya na kayo, Mr. Crawford. Inaasahan kasi namin sa gate na may mga paparating talaga dito sa bahay ninyo. Tumawag po ang asawa ninyo sa amin para magbigay ng go signal sa mga pupunta rito. Nilingon siya ni Drake. It was really her fault. Masyado siyang nagpakakampante. Nagtanong ang isa sa miyembrong batas. Ibig niya pong sabihin, kilala po ninyo si Mr. Panganiban?
Yes, tenant ang restaurant niya sa Crocker Group. Kung natatandaan ninyo na nasunog na restaurant nitong huli sa isang mall, siya ang may-ari noon. Nasa proseso kami na tiyaking mabuti ang kaligtasan ng mga tao at mahingi kaming clearance certificate sa restaurant niya. Ngunit ang mayor ng tungsod mismong umayaw. Mas malaking danyos ng penalty ang kumpanya niya sa akin, kaya naman kailangan din namin kanselahin ang dalawa pa niyang restaurant sa ibang branch. Mukhang di natuwa si Mr. Panganiban, kaya't ang asawa kong pinuntiryan niya habang may business trip ako sa ibang bansa. Naikuyom na Victor ang kamao nito at di makapagsalita. Kalkulado ni Drake ang mga nagaganap. Alam nitong walang sasabihin si Victor sa ginawa nila dahil mas madadagdagan na ang kaso nito. Kung nais itong ungkatin na naganap sa kanya, ito lang din ang mapapahamak. Hihingin sana namin ang panig ng misis ninyo, mungkahi ng investigador. She was scared. Si Orion ang sasama sa inyo para magbigay ng iba pang mga detalye. Kung kailangan talaga ng panig namin, pupunta kami bukas. Papupuntahin ko ang lawyer ko para magdemanda kay Victor Panganiban. Tanggi pa ni Drake. You can't do this, Drake Crawford? Victor. Oh yes, I can. They tortured me. Napakunot ang noo ng investigador. Natural na sakta namin siya. Alangan matuwa kami sa ginawa niya sa asawa ko, ani Drake. Tila kampante naman na sagot nila sa mga ito. Wala nagawa ang mga bagong dating kung hindi umalis ng bahay nila na ang si Orion ang kasama nito habang nakaposa si Victor. Umupo si Drake sa tabi niya sa sofa, sa kanya nilapit ang katawan dito. Umindig siya sa katawan ni Drake na para bang naubusan na siya ng lakas. What's on your mind? Tanong pa ni Drake. At para pa siyang napapraning. Hindi niya nga masabi kung masaya ba siya. Gayunman ay may namumuunang ko anong galit sa kanyang dibdib na para bang sinisilaban iyon. Pakiramdam niya ay kulang pa ang ginawa niya kay Victor, ngunit binabalot din naman ng kalungkutan ang kanyang dibdib. Kanina gusto kong pusuin na lamang ang parteng iyon ng katawan ni Victor. Gusto kong silaban ang taong iyon dahil sa isa siya sa mga sumira sa akin. I know William is the worst, but I cannot deny that Victor is not bad as him. Hinawakan pa ni Drake ang kanyang pisngi at saka nito nisinakop ang kanyang labi sa una pang pagkakataon. Mula nang dumating na ito. Habang lumalalim ang palitan nila ng mga halik, ay may nagdoorbell na sa kanilang bahay. Ako ang titingin. Ani Drake. Tumayo to para silipin ng kamera na nakaposisyon sa labas ng gate. Sina Liz at Lauren. Umasim ang mukha nito. Tumawag kanina ang matalik nitong kaibigan at nalaman ang naganap sa kanila. Nag-aalala lamang siya sa atin, komento pa niya. Pinapasok ni Drake ang mag-asawa dahil nga wala rin naman tong magagawa kahit pa nga mas gusto sana nito na magpahinga. Galing pa ito sa ibang bansa kaya naman naiintindihan niya ito. Maya-maya pa ay nakita na ni Lauren na pumasok siya sa loob. Ayos ka lang ba? Tumango siya. Pasensya na kayo kung naabala pa namin kayo, ha? Buti naman at alam nyo nakakaistorbo kayong dalawa. Narinig niyang komento ni Drake papasok sa bahay kasunod ni Lauren. You brat? Nag-aalala lamang kami kay Kamya. Umikot naman ang mata ng asawa niya habang tila hinahaplos naman ang dibdib niya sa narinig. Hindi niya kaano-ano si Lauren at si Liz. Nakilala niya lang ang babae nung kinasal siya kay Drake, ngunit palagi siya nitong kinakamusta. Kahit ngayon na may naganap na sa kanila, nagtungo kagad ang mga ito roon. Maraming salamat. Ayos lamang ako. Tugon ni Kamya. Bahagya siyang nagluha.